Malamang narinig mo na ang kwentong ito ng ilang beses. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Tapos na ang unang araw. Simple lang, di ba? Pero ito ang hindi sinasabi sa iyo ng karamihan. Ang isang pangungusap na iyon, 10 salita lang sa Ingles, ay pinagdebatehan ng mga rabi, pisiko, teologo at pilosopo sa loob ng mahigit 2,000 taon. Dahil kapag umupo ka talaga at binasa ang sinasabi ng Genesis tungkol sa unang araw na iyon, may mga tanong itong ibabangon na talagang mahirap sagutin. Una sa lahat, ang liwanag na lumitaw sa unang araw ay hindi galing sa araw. Hindi pa lumalabas ang araw hanggang sa ika-4 na araw. Kaya ano ba talaga itong liwanag na ito? Saan ito nanggaling? At kung walang araw, walang buwan, walang mga bituin, paano nagkaroon ng tinatawag na araw? May isang salitang Hebreo rin na nakatago sa pinakahuling linya ng unang araw na babaguhin ang pagkakabasa mo sa buong Biblia. Babalikan natin yon, pero una, kailangan mong maunawaan kung ano talaga ang sinasabi ng teksto. Dahil hindi iyon ang iniisip mo, magsimula tayo sa pinakasimula, literal na simula. Ang unang bersikulo ng Genesis ay ganito: sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Mukhang diretsyo, isang malinaw na pahayag. Pero ang orihinal na Hebreo ay may bahagyang kaibang kwento. At dito nagsisimulang maging komplikado ang lahat. Ang salitang Hebreo para sa simula ay Bereshit. At may napansin ang mga sinaunang iskolar na kakaiba dito. Sa gramatika, hindi ito gumagana bilang isang malinis at simpleng pahayag. Ang istruktura ng salita ay nagpapahiwatig ng mas katulad ng sa simula na isang hindi kumpletong parirala. Nakaturo ito sa isang proseso, hindi sa isang tapos na pangyayari. May mga tagapagsalin na binasa ito bilang sa simula ng paglikha ng Diyos, na ganap na binabago ang kahulugan. Hindi na ito isang nag-iisang sandali. Ito ang pagbubukas ng isang sunod-sunod na mga pangyayari. Isang unang hakbang sa isang mas malaking bagay. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin niyan para sa iyo. Kung ang paglikha ay isang proseso at hindi isang nag-iisang pangyayari, kung gayon ang mundo na ginising mo ngayong umaga ay hindi pa isang tapos na produkto. Nililikha pa rin ito. Ang kauna-unahang salita ng Biblia ang nagbukas ng pintuan na iyon. At mas mahalaga ito kaysa sa iniisip mo dahil ang tanong kung ang paglikha ay nangyari sa isang iglap o bilang isang nagbubukas na proseso ay pinagdebatehan na bago pa ang panahon ni Kristo. Ang kauna-unahang salita ng Biblia ay pinipilit kang pumili ng panig. Pero may isa pang antas, ang salitang Hebreo na bara na isinalin bilang nilikha ay ginagamit lamang sa Biblia para sa banal na paglikha. Ang mga tao ay hindi nagbara. Ang Diyos lamang ang gumagawa nito. Ito ay nagpapahiwatig ng pagdadala ng isang bagay sa pag-iral sa paraang walang gawa o pagsisikap ng tao ang makakatulad. Kaya ang teksto ay hindi lang nagsasabing may ginawa ang Diyos. Sinasabi nito na may ginawa ang Diyos na walang kapantay, walang katumbas, walang paghahambing sa buong karanasan ng tao. At ano ang kanyang nilikha? Ang langit at ang lupa. Sa Hebreo, Hashamayim vehaaretz. Ang pariralang ito ay gumagana bilang tinatawag ng mga lingguwista na merismo, isang figura ng pananalita kung saan binabanggit mo ang dalawang magkasalungat upang mga hulugang lahat. Tulad ng pagsasabi ng hinanap ko sa itaas at ibaba na nangangahulugang hinanap ko sa lahat ng dako. Kaya ang langit at lupa ay hindi lang ibig sabihing kalangitan at lupa. Ibig sabihin nito ang buong realidad. Lahat ng umiiral, ang kabuuan ng lahat. Isang bersikulo pa lang, 14 na salita sa orihinal na Hebreo. At nakikipag-usap na tayo tungkol sa kalikasan ng oras, sa kakaibang kapangyarihan ng Diyos, at sa kabuuan ng pag-iral. Ngayon, magpatuloy tayo.
Dahil sa bersikulo 2, nagiging talagang nakakakilabot. At sa totoo lang, ang inilalarawan nito ay isa sa mga pinakanakakabagabag na imahe sa buong panitikan. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Huminto ka muna diyan, basahin mo ulit yan ng mabuti. Kakalikha lang ng Diyos ng langit at ng lupa. Pero ang lupa ay inilarawan bilang walang anyo at walang laman. Ang pariralang Hebreo ay tohu vavohu. At ang pariralang ito ay bumabagabag sa mga komentarista sa loob ng libu-libong taon. Ang tohu ay nangangahulugang kahungkagan, kawalan ng anyo, kaguluhan. Ginagamit ito sa ibang bahagi ng Biblia upang ilarawan ang mga tiwangwang na lugar at mga lugar kung saan nawala na ang kahulugan. Ang bohu ay nagpapatindi nito. Parang sinasabi mong walang-walang laman o hungkag na kahungkagan. Ang lupa sa puntong ito ay hindi isang planeta na kilala natin. Hindi ito isang lugar na matatayuan mo. Isa itong konsepto na walang anyo. Isang blankong canvas bago ang unang pintura. Ngayon subukan mong isipin ang inilalarawan ng teksto. Walang lupa, walang kalangitan, walang kulay, walang hugis, walang makikita, walang maririnig, walang mahihipo, ganap na kadiliman. Hindi ang dilim ng gabi dahil hindi pa umiiral ang gabi. Hindi ang dilim ng kwartong nakapatay ang ilaw dahil hindi pa umiiral ang mga kwarto. Ito ay isang kadiliman na napakakumpleto na ang salitang kadiliman ay halos hindi sapat. Ito ang kawalan ng lahat ng mararamdaman. Isang kalagayan kung saan ang iyong mga mata, ang iyong mga tainga, ang iyong mga kamay ay walang silbi. Kung saan ang kamalayan mismo ay walang mahawakan. At sa isang lugar, sa loob ng kawalan na ito, may tubig. Ang salitang Hebreo ay tehom at tumutukoy ito sa isang malawak na sinaunang karagatan. Isang kailaliman na umaabot sa lahat ng direksyon na walang dalampasigan, walang ilalim, walang ibabaw na matutukoy mo. Ngayon, nagbabangon ito ng tanong na hindi sinasagot ng teksto. Saan nanggaling ang tubig na ito? Hindi sinabi ng Genesis na nilikha ito ng Diyos. Nandoon lang ito. May mga iskolar na naniniwala na ang tehom ay hindi tumutukoy sa literal na tubig, kundi sa kaguluhan mismo. Isang walang anyong potensyal kung saan magmumula ang kaayusan. Ang iba naman ay literal ang pagtanggap at pinagtatalunan na ang tubig ang sinaunang sangkap ng paglikha. Pero dito nagiging kawili-wili at ito ang isang bagay na nagbago sa pagkaunawa ng mga historiador sa buong Biblia. Ang konseptong ito ay hindi natatangi sa Genesis. Ang mga sinaunang kwento ng paglikha mula sa Mesopotamia, lalo na ang Enuma Elish, ay nagsisimula rin sa sinaunang mga tubig. Sa bersyong Babylonia, nilabanan ng Diyos na si Marduk ang halimaw ng kaguluhan na si Tiamat na kumakatawan sa dagat at hinati ang katawan nito upang mabuo ang langit at ang lupa. May mga lingguista pa nangang nagturo na ang Tehom at Tiamat ay maaaring may iisang pinagmulan. Pero ang pagkakaiba ng Genesis sa lahat ng iba pang sinaunang kwento ng paglikha ay napakalaki. Sa bawat ibang bersyon, nilalabanan ng mga Diyos ang kaguluhan. Nakikipagpunyagi sila laban dito. Tinatalo nila ito sa pamamagitan ng karahasan at digmaan. Sa Genesis, walang labanan, walang tunggalian. Hindi pinaglaban ng Diyos ang kalaliman upang mapasunod. Nagsalita lang siya at lumitaw ang kaayusan. Ang may akda ng Genesis ay hindi lang nagkukwento ng paglikha. Nagpapahayag siya tungkol sa kapangyarihan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi lumalaban sa kaguluhan. Nagsasalita ito at sumusunod ang kaguluhan. At kumikilos sa ibabaw ng madilim at magulo na tubig na ito ang Espiritu ng Diyos. Ang salitang Hebreo na ginamit dito ay merashephet. Nangangahulugan itong kumikilos, pumapagaspas o nagpapahinga.
tulad ng isang ibon sa ibabaw ng kanyang pugad. Ngayon itanim mo sa isip mo ang larawang iyon, ganap na kadiliman, isang walang katapusang karagatan na walang anyo, walang tunog, walang galaw maliban sa isang bagay. May buhay, may kamalayan, dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw. Hindi bumabagsak dito, hindi hinihati ito, kumikilos. Naghihintay, tulad ng isang inang ibon na nakaupo sa mga itlog sa dilim, nararamdaman ang init ng malapit ng mapisa. Ang mga rabbi ng Talmud ay gumugol ng mahabang panahon sa pag-uusap tungkol sa ibig sabihin ng pagkilos na ito. Ang ilan ay inihambing ito sa isang kalapating pumapagaspas sa ibabaw ng kanyang mga sisiw nang hindi sila hinahawakan. Ang iba naman ay nakita ito bilang hininga ng Diyos, isang hangin mula sa banal na gumagalaw sa ibabaw ng mga tubig. Sa alinmang pagbasa, iisa ang larawan, kahinahunan bago ang kapangyarihan, pasensya bago ang aksyon, ang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong pag-iral na pumipiling kumilos ng marahan bago sabihin ang sansinukob. Kung nakaranas ka na ng ganap na katahimikan bago mangyari ang isang malaking bagay, isang doktor na papasok sa kwarto, isang telepono na tumutunog ng 3:00 ng umaga, ang sandali bago ang hatol, alam mo kung ano ang pakiramdam ng ganong uri ng katahimikan. Mabigat. Puno ng kung ano ang malapit ng mangyari. Iyon ang inilalarawan ng bersikulo 2. Ang buong sansinukob na nagpipigil ng hininga. At pagkatapos ng lahat ng paghahanda na ito, ng lahat ng katahimikan at kadiliman at pagkilos, nagsalita ang Diyos, Yehi Or, magkaroon ng liwanag, 3 salita sa Hebreo, 2 pantig sa unang salita, isa sa ikalawa. Isa ito sa mga pinakamaiikling pangungusap sa buong Biblia at maaaring ito ang pinakamahalaga. Ayon sa teksto, lumitaw lang ang liwanag, hindi unti-unti, hindi mula sa isang pinagmulan, hindi mula sa araw na hindi pa iiral sa loob ng 3 pang araw. Naroon lang ito dahil tinawag ito ng Diyos sa pag-iral sa pamamagitan ng pagsasalita. Isipin mo kung ano ang inaangkin ng teksto dito. Ang mga salita ay karaniwang mga paglalarawan lang. Sasabihin mong upuan at tinutukoy mo ang isang bagay na umiiral na. Pero sa Henesis, iba ang paggana ng wika. Sinabi ng Diyos, liwanag, at nangyari ang liwanag. Hindi inilalarawan ng salita ang realidad. Nililikha nito ang realidad. Ang pagsasalita, ang mekanismo ng paglikha. Ang ideyang ito ay umalingaw-ngaw sa teolohiyang Hudyo sa loob ng mga siglo. Sinasabi ng mga salmo na sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang langit ay nilikha. At nang magbukas ang Ebanghelyo ni Juan nang sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, direkta itong bumabalik sa sandaling ito. Ang logos, ang salita, ay hindi lang isang konsepto. Ito ang malikhaing puwersa na nagdala sa lahat ng bagay sa pag-iral, simula rito mismo sa unang araw. At may isang bagay na dapat pag-isipan. Ang salitang Griego na logos na ginamit ni Juan sa kanyang ebanghelyo ay hindi lang nangangahulugang salita sa karaniwang kahulugan. Sa pilosopiyang Griego, ang logos ay tumutukoy sa pinagbabatayan na prinsipyo ng katwiran na namamahala sa sansinukob. Ang di nakikitang kaayusan sa likod ng nakikitang realidad. Ginamit ito ni Heraclitus. Nagtatag ang mga Estoiko ng buong sistema sa paligid nito. Kaya nang isulat ni Juan, sa simula ay ang logos. Gumagawa siya ng pahayag na magpapahinto sa mga mambabasa, maging Hudyo o Griego. Sinasabi niya na ang rasyonal na istruktura ng realidad, ang puwersa na nagbibigkis sa kosmos, ay hindi isang abstraktong prinsipyo. Isa itong persona, at ang personang iyon ay naroon sa unang araw, nagsasalita ng liwanag sa pag-iral. Ang tradisyong Islamiko ay dumating sa katulad na punto sa pamamagitan ng ibang wika. Inilalarawan ng Quran ang paglikha sa pamamagitan ng salitang kun na nangangahulugang maging. Sinabi ng Diyos,
kun fayakun, maging at nangyari nga, iisa ang mekanismo, ang banal na pagsasalita bilang makina ng realidad. At sa Quran, tulad sa Genesis, walang pakikibaka, walang pagsisikap, walang pagtutol. Nagsasalita ang Diyos at sumusunod ang sansinukob. Kaya sa tatlong pangunahing relihiyon ng mundo, ang unang sandali ng paglikha ay nauunawaan sa iisang paraan, hindi bilang isang gawa ng puwersa, kundi bilang isang gawa ng pagsasalita. Hindi pagtatayo, kundi pagpapahayag. Ang pinakamakapangyarihang pangyayari sa kasaysayan ay hindi isang pagsabog, isa itong pangungusap. Pero ngayon, kailangan nating harapin ang tanong na nakabitin mula pa sa simula ng bidyong ito. Ano ang liwanag na ito? Dahil ang sagot ay isa sa mga pinakakakaibang ideya sa lahat ng relihiyosong pag-iisip. At binabago nito ang pagbasa mo sa bawat kabanata pagkatapos nito. Hindi ito sikat ng araw, hindi pa nililikha ang araw hanggang sa ika-4 na araw. Hindi ito liwanag ng mga bituin o liwanag ng buwan sa parehong dahilan. Hindi ito apoy dahil hindi pa ipinakilala ang apoy. Hindi ito kidlat dahil hindi pa umiiral ang atmosfera. Kaya ano ba ang tinitingnan natin? May sagot ang tradisyong Hudyo at nang una ko itong mabasa, natigilan ako. Ang Talmud at ilang pangunahing komentaryong rabiniko ay inilalarawan ang unang liwanag na ito bilang Or Haganuz, na isinasalin bilang ang nakatagong liwanag o ang naiimbak na liwanag. Ayon kay Rabbi Elazar, ang orihinal na liwanag na ito ay napakalakas kaya makikita ng isang tao mula sa isang dulo ng sansinukob hanggang sa kabilang dulo nito. Hindi sa matalinhagang paraan, literal. Nililiwanagan nito ang lahat. Hindi lang pisikal, kundi espiritual. Sa presensya nito nakikita ang katotohanan. Imposible ang panlilinlang. Malinaw ang lahat. Isipin mo yun sandali. Isang liwanag kung saan hindi ka makapagsinungaling, kung saan walang maaring maitago, kung saan ang bawat motibo, bawat kaisipan, bawat intensyon ay nakikita. Hindi tulad ng isang spotlight na naglalantad ng isang bagay. Mas parang ang kalinawan mismo ang naging kapaligiran. Hindi mo na kailangang maghanap ng katotohanan. Makikita mo na lang ito. Pero nakita ng Diyos na ang masasama sa mga susunod na henerasyon ay gagamitin ng mali ang liwanag na ito. Sasamantalahin nila ang kapangyarihan nito. Kaya ayon sa Talmud, itinago ito ng Diyos pagkatapos ng mga unang araw na iyon. Inimbak niya ito, inilaan para sa mga matuwid sa darating na mundo. Ang Or Haganuz ay hindi ang liwanag na nakikita natin kapag dumidilat tayo sa umaga. Isa itong bagay na hindi pa natin naranasan. Isang bagay na higit sa ating kasalukuyang realidad, naghihintay sa atin sa katapusan ng kasaysayan. Ngayon, may mga rabay na nagpatuloy pa dito. Ang Zohar, ang pangunahing teksto ng Kabala, ay inilalarawan ang Or Haganuz bilang ang unang paglabas ng mismong esensya ng Diyos. Hindi isang nilikhang bagay, kundi isang direktang pagpapahayag ng banal. Kung totoo iyon, kung gayon ang unang bagay na pumasok sa walang anyong kawalan ay hindi lang kaliwanagan. Ito ang Diyos mismo umaabot sa kadiliman. Itinuro ni Rabbi Nachman ng Breslov na ang nakatagong liwanag na ito ay maaabot pa rin. Hindi sa pamamagitan ng mga mata, kundi sa pamamagitan ng pag-aaral ng Torah, sa pamamagitan ng mga gawa ng kabaitan, sa pamamagitan ng mga sandali ng malalim na espiritual na koneksyon. Naniwala siya na ang mga tilamsik ng orihinal na liwanag ay nakapaloob sa buong sangnilikha, naghihintay na matuklas. Sa bawat pagkakataong may gumagawa ng isang tunay na mabuting gawa, isang piraso ng Or Haganuz ang muling nagliliwanag. Isipin mo iyan sa susunod na pagkakataong gumawa ka ng mabuti para sa isang estranghero at maramdaman ang maikling, di maipaliwanag na init. Ayon sa tradisyong ito, ang pakiramdam na iyon ay hindi nagkataon lang.
Isa itong tilamsik ng unang liwanag, ang orihinal na liwanag, nagigising ng sandali. Kahit literal mong tanggapin o hindi ang alinman dito, ang konsepto ay napakalalim. Ang unang bagay na nilikha ng Diyos ay hindi materya, hindi substansya, hindi ang mga pundasyon ng pisikal na sansinukob. Ang unang bagay na nilikha ng Diyos ay liwanag at hindi lang basta liwanag. Isang liwanag na napakadalisay at napaka-powerful na kinailangang itago mula sa sangkatauhan para sa ating sariling proteksyon. Binabago niya ng buong unang araw. Hindi lang ito nasindihan ang mga ilaw. Ito ang sandali na hinawakan ng banal ang kawalan at nagsimulang magbago ang kawalan. At ang ideyang ito ay hindi lang nanatili sa mga aklat ng teolohiya. Hinubog nito ang sining, arkitektura at musika sa loob ng mga siglo. Ipapakita ko sa iyo kung paano. Ang mga Kristiyanong mistiko ay nagkaroon ng sarili nilang karanasan sa unang liwanag na ito. Noong ika-14 na siglo, ang di kilalang may akda ng The Cloud of Unknowing ay inilarawan ng espiritual na buhay bilang isang paglalakbay sa kadiliman patungo sa isang liwanag na hindi makikita ng mga pisikal na mata. Isinulat ni Meister Eckhart ang tungkol sa isang banal na liwanag na nauuna sa lahat ng nilikhang bagay, isang tilamsik sa kaluluwa ng tao na direktang konektado pabalik sa orihinal na gawa ng paglikha. At binuo ng tradisyong ortodoksong silangan ang isang buong teolohiya tungkol sa di nilikhang liwanag, ang liwanag ng Diyos na umiiral sa labas ng sangnilikha. Ang pagbabagong anyo ni Kristo sa bundok Tabor, kung saan nakita ng mga alagad si Jesus na nagliliwanag ng nakakasilaw na kaningningan, ay nauunawaan sa teolohiyang ortodokso bilang isang sulyap ng parehong sinaunang liwanag. Ang liwanag ng unang araw na bumabasag sa karanasan ng tao kahit sandali lang. Ang teolohiyang ito ng liwanag ay nagkaroon ng napakalaking epekto sa kung paano itinayo ang mga simbahan. Ang mga dakilang katedral ng medieval na Europa na may matataas na salaming dikulay na bintana ay idinisenyo upang maranasan bilang mga paghaharap sa banal na liwanag. Kapag dumadaloy ang sikat ng araw sa mga bintanang iyon at pinupuno ng kulay ang loob, ang epekto ay hindi lang palamuti. Ito ay teolohikal. Sinusubukan ng mga arkitekto na muling likhain sa bato at salamin ang inilarawan ng Genesis 1, 3 sa mga salita. Liwanag na pumapasok sa kadiliman, ang banal na nagliliwanag sa kawalan. Ang katedral ng Chartres, Notre Dame, Sainte-Chapelle sa Paris. Pumasok ka sa alinman sa kanila sa isang maliwanag na hapon at maiintindihan mo agad ang sinusubukang sabihin ng mga tagapagtayo na iyon tungkol sa unang araw. Kahit sa musika, sinubukan ng mga kompositor na makuha ang sandaling ito. Ang oratoryo ni Joseph Haydn na The Creation na isinulat noong 1778 ay naglalaman ng isa sa mga pinakatanyag na sandali sa musikang klasiko. Mahinang tumutugtog ang orkestra sa gitna ng kaguluhan at kadiliman, bumubulong ang koro sa salaysay at pagkatapos sa mga salitang at nagkaroon ng liwanag, sabay-sabay na sumabog ang buong orkestra at koro sa isang napakalaking akordeng do mayor. Pinakamatapang na tugtog, sinasabing humangos ang mga manunood sa premiere. Si Haydn mismo ay nagsabing naramdaman niyang parang tinamaan ng banal na kamay habang ikinokomposo ito. Lahat ng ito, ang teolohiya, ang arkitektura, ang musika, ay bumabalik sa tatlong salitang Hebreo, Yehi Or. Pero ang liwanag ay kalahati lang ng kwento ng unang araw. Ang susunod na ginawa ng Diyos ay nagtatag ng isang prinsipyo na tumatakbo sa buong Biblia. At ito ay isang bagay na direktang nakakaapekto sa pagkaunawa mo sa mabuti at masama. Manatili ka rito. Sinasabi ng Genesis 1, talata 4, nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti,
at inihiwalay niya ang liwanag mula sa kadiliman. Dalawang bagay ang nangyayari dito na nararapat bigyan ng pansin. Una, sinusuri ng Diyos ang kanyang sariling likha. Nakita niya na ang liwanag ay mabuti. Ang salitang Hebreo ay tov, at hindi lang ito nangangahulugang kasiya siya o maganda. Ang tov sa Hebreo ng Biblia ay may kasamang kahulugan ng pagiging angkop, layunin at kabuuan. Mabuti ang liwanag dahil tinutupad nito ang nilalayong tungkulin nito. Ginagawa nito ang dahilan kung bakit ito nilikha. Pero pansinin mo kung ano ang hindi tinawag na mabuti. Ang kadiliman. Tinawag ng Diyos na mabuti ang liwanag pero walang sinabi tungkol sa kadiliman. Naroon na ang kadiliman sa bersikulo 2 bago pa nagsalita ang Diyos. Hindi ito nilikha, hindi ito sinuri, hindi ito pinuri. Nariyan lang ito bilang likuran kung saan nagiging makabuluhan ang liwanag. May mga teologo na nagbasa ng napakalaking kahalagahan sa katahimikang ito. Ang kadiliman sa pagbasang ito ay hindi eksaktong masama. Pero hindi ito tov. Ito ang hilaw na materyal, ang kawalan, ang walang anyong kalagayan kung saan lumilitaw ang sangnilikha. At kung naitanong mo na kung bakit ang Biblia ay tila nag-uugnay ng kadiliman sa panganib pero hindi talaga tinatawag itong kasalanan, ang bersikulong ito ang simula ng tensyong iyon. At pagkatapos ay dumating ang paghihiwalay. Hinati ng Diyos ang liwanag mula sa kadiliman. Inilayo niya ang mga ito mula sa isa't isa at lumikha ng hangganan sa pagitan nila. Ito ang unang gawa ng pagtatangi sa buong Biblia. Bago ang lupa at dagat, bago ang mga hayop at mga tao, bago ang lahat, lumikha ang Diyos ng pagkakaiba, isang gilid, isang linya sa pagitan ng dalawang bagay. At narito kung bakit mahalaga ito para sa natitirang kwento. Kung susundan mo ang istruktura ng buong salaysay ng paglikha, ang palatuntunang ito ay inuulit sa lahat ng 6 na araw. Sa ikalawang araw, inihiwalay ang tubig sa itaas mula sa tubig sa ibaba. Sa ikatlong araw, inihiwalay ang lupa mula sa dagat. Sa ika-4 na araw, inihiwalay ang araw mula sa gabi sa pamamagitan ng mga tanglaw sa kalangitan. Sa ika-5 araw, inihiwalay ang mga nilalang ng dagat mula sa mga nilalang ng kalangitan. Sa ika-6 na araw, inihiwalay ang mga hayop mula sa mga tao. Ang buong gawa ng paglikha ay pangunahing isang gawa ng pagtatangi, ng pagkuha sa kung ano ang magkahalo, magulo at walang anyo at pagpapakilala ng mga hangganan, mga kategorya at pagkakakilanlan. Ang unang araw ang modelo, ang paghihiwalay ang pamamaraan, ang kaayusan mula sa kaguluhan, ang buong proyekto. Ang pilosopo at teologong si Francis Schaeffer ay gumugol ng mga taon sa pagsasaliksik nito. Pinagtatalunan niya na ang Diyos ng Genesis ay pangunahing isang Diyos ng mga pagtatangi at ang pagbagsak ng mga pagtatangi ang palagiang inilalarawan ng Biblia bilang landas patungo sa pagkawasak. Kapag natunaw ang mga hangganan, kapag ang mga bagay na dapat magkahiwalay ay nagsanib, bumabalik ang kaguluhan. Isipin mo ang kwento ng baha. Ano ang nangyari? Ang mga tubig sa itaas at ang mga tubig sa ibaba na inihiwalay sa ikalawang araw ay bumagsak pabalik sa isa't isa. Natunaw ang mga hangganan. Literal na bumalik ang paglikha. Ang baha ay hindi lang parusa. Ito ay isang pag-aalis ng paglikha. Ang gawa ng unang araw na binabaligtad. Ang unang araw ay hindi lang ang simula ng mundo. Ito ang pagpapakilala ng prinsipyong nagpapanatili sa mundo. Pagkatapos ng paghihiwalay, pinangalanan ng Diyos ang kanyang nilikha. Tinawag niya ang liwanag na araw at ang kadiliman na gabi. Sa ating modernong mundo, ang pagpapangalan sa mga bagay ay kaginhawahan lang. Nilalagyan natin ng tatak ang mga bagay para mapag-usapan natin ang mga ito. Pero sa sinaunang pag-unawa ng mga Hebreo,
Ang pagpapangalan ay kapangyarihan. Ang magpangalan sa isang bagay ay nangangahulugang may awtoridad ka rito. Nauunawaan mo ang kalikasan nito. Pagmamay-ari mo ito sa pinakasaligang paraan. Nang pangalanan ni Adan ang mga hayop sa Genesis 2, hindi iyon isang simpleng gawain lang. Iyon ay isang gawa ng pamamahala. At dito, nang pangalanan ng Diyos ang liwanag at ang kadiliman, ginagawa niya ang parehong bagay sa antas ng buong sansinukob. Ang liwanag at kadiliman ay hindi mga independenteng puwersa na nagpapaligsahan para sa kontrol. Pinangalanan sila, kinategorya at inilagay sa ilalim ng banal na kapangyarihan. Isa ito pang pangunahing pagkakaiba mula sa ibang sinaunang pananaw sa mundo. Sa Zoroastrianismo, ang liwanag at kadiliman ay nakakulong sa isang walang hanggang labanan sa pagitan ng dalawang pantay na Diyos, si Ahura Mazda at Angra Mainyu. Sa Manichaeanismo, ang pisikal na mundo ay isang larangan ng digmaan sa pagitan ng mga puwersa ng liwanag at kadiliman. Pero sa Genesis, walang labanan. Hindi lumalaban ang kadiliman na mapangalanan. Hindi nakikipaglaban ang liwanag para sa teritoryo. Nagsalita lang ang Diyos, naghiwalay, nagpangalan at nagpatuloy. At pagkatapos ay dumating ang pangungusap na nagsasara sa unang araw. Naalala mo ba ang salitang Hebreo na nabanggit ko sa simula? Ang isa na nagbabago ng lahat? Narito na ito. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ang unang araw. Pero bago tayo pumunta sa salitang iyon, buksan muna natin ang natitirang bahagi ng pangungusap na ito. Dahil kahit ang mga bahaging mukhang simple ay puno ng kahulugan. Una, pansinin mo ang pagkakasunod. Ang gabi ang nauuna bago ang umaga. Kadiliman bago liwanag. Hindi nagsisimula ang araw sa pagsikat ng araw. Nagsisimula ito sa paglubog ng araw. Sa tradisyong Hudyo, ito ang dahilan kung bakit ang Sabat at lahat ng banal na araw ay nagsisimula sa paglubog ng araw. Kapag lumubog ang araw sa abot tanaw ng Biyernes ng gabi, nagsimula na ang Shabbat. Hindi ito isang kaugalian lang ng kultura. Ito ay direktang nakaugat sa bersikulong ito. At may malalim na simbolismo sa estrukturang iyon. Ang palatuntunan ng paglikha mismo ay gumagalaw mula sa kaguluhan patungo sa kaayusan, mula sa kahungkagan patungo sa substansya, mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. At bawat araw ay sumasalamin sa galaw na iyon. Nagsisimula ka sa hindi mo alam, sa dilim, at lumilipat ka patungo sa kalinawan. Kung naranasan mo na ang isang mahirap na panahon, isang panahon kung saan pakiramdam mo walang anyo at walang laman ang lahat. At pagkatapos ay dahan-dahang napanood mong nagsimulang magkaroon ulit ng hugis ang mga bagay, naranasan mo na ang ritmo ng unang araw. Kadiliman muna. Pagkatapos ay liwanag. Hindi lang iyan kung paano gumagana ang paglikha. Ayon sa tekstong ito, ganoon ang pagkakastruktura ng mismong oras. Gabi muna pagkatapos umaga, kadiliman muna pagkatapos liwanag, pagsubok muna pagkatapos solusyon. Nakapaloob ito sa mismong tela ng realidad mula pa sa unang araw. Pero pagkatapos ay dumating ang mas malaking tanong at ito ang nagpasimula ng mas maraming argumento kaysa sa halos anumang bagay sa teolohiya. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng araw dito? Kung wala pang araw, ano ang lumilikha ng gabi? Ano ang lumilikha ng umaga? Ano ang umiikot? Anong pinagmulan ng liwanag ang nagpapalit-palit? Walang ibinibigay na mekanismo ang teksto. Sinasabi lang nito ang katotohanan. Nagbunga ito ng mga siglo ng matinding debate. Sa isang panig, ang mga naniniwala sa batang mundo ay nangangatwirang ang araw ay nangangahulugang literal na 24 na oras. Itinuturo nila ang salitang Hebreo na yom na sa pinakakaraniwang paggamit ay nangangahulugang isang araw.
Binabanggit nila na sa tuwing lumilitaw ang Yom na may kasama ng numero sa Bibliang Hebreo, laging literal na araw, ang ibig sabihin nito. Sa kabilang panig, itinuturo ng mga iskolar na ang Yom ay ginagamit ng iba kahit sa loob mismo ng Genesis. Sa Genesis 2:4, tumutukoy ang Yom sa buong panahon ng paglikha. At sinasabi ng mga salmo na ang 1,000 taon sa iyong paningin ay tulad ng isang araw, na tahasan ng iniuugnay ang Yom sa napakahabang-haba ng panahon. Pero ito ang hindi alam ng karamihan at talagang nagulat ako nang una ko itong malaman. Hindi ito isang modernong debate, sinaunang debate ito. At ilan sa mga pinakadakilang pangalan sa kasaysayan ng Kristyanismo ay nasa panig ng hindi literal. Maraming siglo bago pa isinilang si Darwin. Si Agustin ng Hippo na nagsulat noong maagang bahagi ng taong 400 ay nangangatwirang ang mga araw ng Genesis ay hindi literal na 24 na oras. Naniwala siyang ito ay isang balangkas na pampanitikan, isang paraan ng pag-aayos ng impormasyon tungkol sa mga malikhaing gawa ng Diyos, hindi isang kronolohikal na timeline. At matalim ang kanyang pangangatwiran. Napansin niya na hindi lumalabas ang araw hanggang sa ika-4 na araw, na nangangahulugang ang unang 3 araw ay hindi maaaring mga araw batay sa araw sa anumang karaniwang kahulugan. Napansin din niya na ang Diyos na nasa labas ng oras ay hindi kakailanganin ng 6 na araw para lumikha ng anumang bagay. Maaaring likhain ng Diyos ang lahat ng sabay-sabay. Kaya ang istrukturang 6 na araw ay may ibang layunin. Kinungklud ni Agustin na ito ay pandagdag kaalaman. Inayos ng Diyos ang salaysay ng paglikha para sa ating kapakanan upang turuan tayo ng isang bagay tungkol sa kalikasan at kaayusan ng paglikha. Hindi upang bigyan tayo ng schedule, pero ito ang bahaging dapat magpatigil sa lahat kahit saan ka man nakatayo sa debating ito. Nagbabala rin si Agustin sa mga Kristiyano laban sa paggamit ng Genesis upang gumawa ng mga pang-agham na pahayag na hindi nila maitatanggol. Isinulat niya at binabago ko lang ang pagkakasabi na walang mas nakakahiyang bagay kaysa isang Kristiyano na nagsasalita ng walang katotohanan tungkol sa mundo ng kalikasan habang inaangkin ang autoridad ng kasulatan. Kung marinig ng isang hindi mananampalataya ang isang Kristiyanong gumagawa ng mga mapapatunayang maling pahayag at binabanggit ang Biblia, itatakwil nila ang Biblia ng buo. Isinulat ito ni Agustin noong taong 415, 16 na siglo na ang nakalipas. At nananatili itong isa sa pinakamahalagang payo na naibigay kailanman tungkol sa kung paano basahin ang Genesis. Si Origen na nagsulat ng mas maaga pa noong 3 siglo ay gumawa ng katulad na mga argumento. At itinuro niya ang isang bagay na namimiss ng karamihan sa mga mambabasa. Sinasabi ng teksto, nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga para sa bawat araw. Pero ang 7 araw, ang araw ng pahinga ay hindi nakakuha ng nagsasarang formula na iyon. Walang at nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ang 7 araw. Isipin mo kung ano ang ipinapahiwatig niyan, hindi natatapos ang 7 araw. Patuloy ang pahinga ng Diyos. Nabubuhay pa rin tayo sa 7 araw. Kung totoo iyan, binabago nito ang buong konsepto ng pahinga sa Sabath. Hindi ito isang bagay na nangyari ng minsan sa malayong nakaraan. Ito ang kasalukuyang kalagayan ng realidad, ang panahon kung saan tayo nabubuhay ngayon. Si Philo ng Alexandria, isang Hudyong pilosopo na sumulat bago si Kristo, ay nagpunta sa ganap na ibang direksyon. Binigyang kahulugan niya ang 6 na araw bilang alegorya na pinagtatalunan na kumakatawan ang mga ito sa lohikal na pagkakasunod ng mga prioridad.
At naniwala siyang ang numerong 6 ay pinili dahil ito ang unang perpektong numero sa matematika, isang numero na katumbas ng kabuuan ng mga salik nito. 1 dagdagan ng 2 dagdagan ng 3 ay katumbas ng 6. Para kay Philo, ang istruktura ng paglikha ay sumasalamin sa pagkakaisa ng matematika. Isang ideya na aalingaw-ngaw sa mga siglo pagkatapos ng matuklasan ng mga siyentipiko na ang mga batas ng pisika ay nakabatay sa mga pundasyong matematikal. May isang interpretasyon pa mula sa ika-19 na siglo na tinatawag na teorya ng puwang. Sinasabi ng pagbasang ito na may napakalawak na haba ng panahon sa pagitan ng Genesis 1:1 at Genesis 1:2. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, tuldok. Pagkatapos, pagkalipas ng bilyon-bilyong taon, ang lupa ay walang anyo at walang laman. May nangyari sa pagitan ng bersikulo 1 at bersikulo 2. Ang orihinal na paglikha ay bumagsak sa kaguluhan at ang 6 na araw ay talagang pagpapanumbalik, isang muling pagtatayo. Naglaho na ang popularidad ng teorya ng puwang pero pinapatunayan nito ang isang mahalagang bagay. Bawat henerasyon ay nagdadala ng mga bagong tanong sa Genesis 1 at bawat henerasyon ay natutuklasan na may puwang ang teksto para sa mga sagot na hindi nila inaasahan. Kaya ang debate tungkol sa kahulugan ng araw ay hindi Kristyanismo laban sa agham. Ito ay Kristyanismong nakikipag-usap sa sarili nito. At ganito na sa loob ng halos 2,000 taon. Pero ngayon, kailangan nating pumunta sa mas malalim pa. Dahil bago nagsimula ang unang araw, may maaring nangyari na hindi pa naiisip ng karamihan. Sinasabi ng Genesis 1:1 sa simula. Pero ano ang naroon bago ang simula? Mayroon bang anumang bagay? Mayroon bang bago man lang? Sa klasikal na teolohiyang Hudyo, ang nangingibabaw na pananaw ay creatio ex nihilo, paglikha mula sa wala. Bago ang Genesis 1:1, walang materya, walang enerhiya, walang espasyo, walang oras. Ang Diyos lang ang naroon. Subukan mong umupo, sandali at isipin niyan. Wala tayong karanasan sa wala. Bawat naisip mo, bawat panaginip, bawat imahinasyon ay nangyayari sa loob ng espasyo at oras. Hindi mo mailarawan ang kawalan ng espasyo. Hindi mo maiisip ang isang sandali bago umiral ang oras. Ang utak ng tao ay walang kakayahan para doon. Gayunpaman, hinihingi sa iyo ng Genesis 1:1 na tanggapin na may kalagayan kung saan wala sa mga kategoryang ginagamit natin para maunawaan ang realidad ang umiiral. Walang saan, walang kailan, tanging sino lamang. Ang pilosopong si Gottfried Wilhelm Leibniz na nagsulat noong maagang bahagi ng 1700 ay tinawag itong fundamental na tanong ng metapisika. Bakit may umiiral na isang bagay sa halip na wala? Pinagtatalunan niya na ang wala ay mas simple kaysa sa isang bagay. Ang wala ay hindi nangangailangan ng paliwanag. Ang isang bagay ay nangangailangan ng dahilan. Bakit itong sansinukob at hindi isa pang iba? Bakit may sansinukob man lang? Kinonclude ni Leibniz na dapat may isang kinakailangang nilalang, isang nilalang na ang pag-iral ay hindi nangangailangan ng panlabas na sanhi at ang nilalang na ito ay pumiling lumikha. Sinasabi na ng Genesis ang parehong bagay sa loob ng 3,000 taon bago ito isinaayos ni Leibniz gamit ang pilosopiya. Pero hindi lahat ng tradisyon ay nagkakasundo sa bahaging wala. May ilang maagang pinagmulan mula sa mga rabbi na nagmumungkahing may ilang bagay na umiral bago ang paglikha. Ang Torah mismo, ayon sa ilang midrashim, ay umiral bago ang mundo. Ang karunungan, ayon sa pagkakalarawan sa Kawikaan 8, ay naroon bago nabuo ang lupa. Inari ako ng Panginoon sa simula ng kanyang daan, bago pa ang kanyang mga sinaunang gawa, sabi ng karunungan. Hinubog ako sa napakatagal ng panahon, sa mismong simula ng mabuo
ang sanlibutan. At pagkatapos ay naroon ang pinakamatapang na ideya sa buong mistisismo ng mga Hudyo. Isa na kapag narinig mo, hindi mo na makakalimutan. Inilalarawan ng tradisyong kabalistiko ang isang proseso na tinatawag na Tzimtzum, banal na pag-urong. Ayon sa konseptong ito, ang presensya ng Diyos ay orihinal na pumupuno sa lahat. Walang espasyo para sa isang sansinukob dahil inookupa ng Diyos ang buong realidad. Kaya upang lumikha, kailangan munang umatras ng Diyos. Pinaliit niya ang kanyang sariling walang hanggang presensya upang lumikha ng isang kawalan, isang espasyo ng pagkawala kung saan maaring sabihin ang sansinukob upang umiral. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin niyan. Bago ang magkaroon ng liwanag, may isang gawa ng banal na pagpipigil. Umatras ang Diyos. Lumikha siya ng puwang. Ang unang gawa ay hindi paglikha. Ito ang paggawa ng espasyo para sa paglikha. Pagkabukas palad bago kapangyarihan. Pag-atras bago pagpapalawak. At kung ang ideyang iyon ay tumutugon sa iyo sa personal na antas, maaaring may dahilan. Dahil ang pinakamahusay na kahulugan ng pag-ibig na naaabot ng karamihan sa mga tao ay eksakto ito. Ang paggawa ng puwang para sa ibang tao. Ang pag-atras mo upang ganap na umiral ang ibang tao. Kung totoo ang Tzimtzum, kung gayon ang unang bagay na ginawa ng Diyos ay hindi lumikha. Ito ay umibig. Hindi lahat ng teologo ay tumatanggap sa balangkas na ito. Nananatili itong isang mistikong interpretasyon. Pero ang ideya ay tumugon sa iba't ibang tradisyon dahil tinutugunan nito ang isang bagay na nahihirapang ipaliwanag ng simpleng paglikha mula sa wala. Kung ang Diyos ay walang hanggan, saan magkakasya ang sansinukob? Nagbibigay ang Tzimtzum ng sagot. Gumawa ang Diyos ng puwang. Ngayon may isa pang pag-uusap na kailangan nating gawin tungkol sa unang araw at ito ang isa na nagpaparamdam ng hindi komportable sa maraming tao. Ang pagtatagpo ng Henesis at modernong agham. Noong 1927, isang Belgian na pari at pisiko na nagngangalang Georges Lemaitre ang nagmungkahi na ang sansinukob ay nagsimula mula sa isang nag-iisang napakasiksik na punto na lumawak palabas. Kinutya ang kanyang ideya noong una. Si Einstein mismo ang nagsabi kay Lemaitre na katanggap-tanggap ang kanyang pisika pero ang kanyang pagkaunawa ay nakasusuklam. Pero sa mga sumunod na dekada, naipon ang mga katibayan. Noong 1965, aksidenteng natuklasan nina Arno Penzias at Robert Wilson ang cosmic microwave background radiation, ang malabong natitirang ningning ng unang pagpapalawak habang nagtatrabaho sila sa Bell Labs. Akala nila noong una ay dumi ng kalapati sa kanilang antena. Hindi pala. Inilalarawan ng teorya ng Big Bang ang isang sandali kung saan ang lahat ng materya, enerhiya, espasyo at oras ay lumitaw mula sa isang singularity. Bago ang sandaling ito, walang bago dahil ang oras mismo ay nagsimula sa singularity. At isa sa mga unang bagay na lumitaw sa loob ng unang bahagi ng isang segundo ay liwanag. Bumaha ang mga photon sa bagong silang na sansinukob. Ngayon, para maging malinaw, ang Genesis ay hindi isang aklat-aralin sa pisika at ang teorya ng Big Bang ay hindi isang argumento sa teolohiya. Gumagana sila sa ganap na magkaibang mga kategorya. Pero ang mga pagkakahawig ay sapat na kapansin-pansin na nakaakit ng pansin ng mga seryosong pag-iisip mula sa lahat ng larangan. Parehong naglalarawan ng isang simula, parehong naglalarawan ng liwanag bilang isa sa mga unang bagay na lumitaw, parehong nagmumungkahi na ang oras mismo ay may panimulang punto. Parehong naglalarawan ng isang unang kalagayan ng kawalan ng anyo na nagbubukas sa estruktura at kaayusan. Sumulat tungkol dito si Robert Jastrow, isang astropisiko at tagapagtatag na direktor ng Goddard Institute ng NASA.
Binanggit niya na ang pagtuklas ng Big Bang ay naglagay sa mga siyentipiko sa isang hindi komportabling posisyon. Ang kwento, sabi niya, ay nagtatapos tulad ng isang masamang panaginip. Ang siyentipiko ay umaakyat sa mga kabundukan ng kamangmangan, malapit nang masakop ang pinakamataas na tuktok. Hinahatak ang sarili sa huling bato at sinalubong ng isang grupo ng mga teologo na nakaupo na roon sa loob ng mga siglo. Hindi gumagawa si Jastrow ng relihiyosong argumento. Gumagawa siya ng obserbasyon. Ang ideya na ang sansinukob ay may tiyak na simula ay isang pahayag sa teolohiya bago pa ito naging pang-agham. At nang dumating ang agham sa parehong konklusyon sa pamamagitan ng ganap na independenteng pamamaraan, imposibleng baliwalain ang pagtutugma. Pero ang fundamental na tanong ay nananatiling pareho. Maaaring ilarawan ng agham ang proseso. Maaari nitong baliktarin ang pagpapalawak pabalik sa mga bahagi ng segundo pagkatapos ng singularity. Pero hindi nito maipapaliwanag kung bakit umiral ang singularity sa simula pa. Ano ang sanhi ng sanhi? Ano ang nagsindi ng mitya? Nagbibigay ang Genesis ng sagot, sa simula Diyos. Bago ang proseso, may kalooban. Bago ang mekanismo, may intensyon. Bago ang liwanag, may desisyong sabihin ito upang umiral. Kung nasisiyahan ka sa sagot na iyon, ay depende sa kung anong mga tanong ang tinatanong mo. Pero ang katotohanang tinatanong pa rin natin ang mga ito, libu-libong taon pagkatapos, ay nagsasabi sa iyo ng isang bagay tungkol sa kapangyarihan ng unang kabanata na iyon. At tungkol sa libu-libong taon, may isang kahangahangang bagay tungkol sa kung paano nakarating sa atin ang tekstong ito. Dahil ang katotohanang naririnig mo ang mga salitang ito ngayon ay isang maliit na himala sa kanyang sarili. Ang pinakalumang kilalang mga manuskrito na naglalaman ng Genesis 1 ay nagmula sa mga Dead Sea Scrolls na natuklasan sa mga kuweba malapit sa Qumran noong 1947. Ang mga piraso ng Genesis na natagpuan doon ay nakalatag noong mga 3 siglo bago si Kristo. Kaya mahigit 2,000 taon na ang mga ito. At nang ikumpara ng mga eskolar ang mga pirasong ito sa medieval na tekstong Masoretiko, ang bersyon na ginagamit sa karamihan ng mga modernong Biblia, ang mga pagkakaiba ay kamanghamanghang maliit. Iilang menor na pagkakaiba sa pagbaybay, paminsan-minsang pagbabago ng pagkakasunod ng salita. Pero ang substansya, ang parehong 31 salitang Hebreo ng unang araw ay halos magkapareho sa agwat ng mahigit 1,000 taon ng pagkopya sa kamay. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin niyan, bago ang mga palimbagan, bago ang digital na imbakan, kinopya ng mga eskriba ang tekstong ito sa kamay, letra por letra, henerasyon pagkatapos ng henerasyon. Ang tradisyon ng mga eskribang Hudyo ay may mahihigpit na panuntunan. Kung isang letra lang ang mali, sinisira ang buong balumbon at inuulit mula sa simula. Ang pangalan ng Diyos ay hindi maaaring isulat mula sa alaala. Kailangan itong kopyahin ng direkta mula sa isang umiiral na teksto. Kailangang maligo ng eskriba bago isulat ang banal na pangalan. Ang mga salitang binabasa natin ngayon sa Genesis 1 ay para sa lahat ng praktikal na layunin, ang parehong mga salita na binabasa noong panahon ng ikalawang templo at malamang na matagal bago pa niyon. Ang unang araw ng paglikha ayon sa pagkakalarawan sa tekstong Hebreo ay nakaligtas ng buo sa mga digmaan, mga pagkakatapon, mga imperyong sumiklab at bumagsak, at sa halos ganap na pagkawasak ng mga Hudyo ng maraming beses. Nanatili ang teksto tulad ng liwanag na inilalarawan nito. Ngayon lumayo tayo at tingnan ang unang araw mula sa itaas, dahil kapag nakita mo ang istruktura ng buong salaysay ng paglikha, may kahangahangang lumilitaw at may mga implikasyon ito sa kung paano mo iintindihin
ang buong Biblia. Matagal nang napansin ng mga iskolar ng Biblia na ang 6 na araw ng paglikha ay bumubuo ng isang simetrikal na palatuntunan. Ang unang 3 araw ay lumilikha ng mga kapaligiran. Ang huling 3 araw ay pinupuno ang mga kapaligirang iyon ng mga naninirahan. Ang unang araw ay lumilikha ng liwanag at kadiliman. Ang ika-4 na araw ay pinupuno ang mga ito ng araw, buwan at mga bituin. Ang ika-2 araw ay naghihiwalay ng tubig sa itaas mula sa tubig sa ibaba. Ang ika-5 araw ay pinupuno ang kalangitan at dagat ng mga ibon at isda. Ang ika-3 araw ay lumilikha ng tuyong lupa at halaman. Ang ika-6 na araw ay pinupuno ang lupa ng mga hayop at ng sangkatauhan. Hindi ito isang random na listahan, isa itong arkitekturang pampanitikan. At ang unang araw ang nandoon sa pinakatuktok bilang pundasyon nito. Tinawag ito ng ilang iskolar na isang istrukturang kosmikong templo. Sa sinaunang mundo, ang mga templo ay itinatayo ng hakbang-hakbang. Pundasyon muna, istruktura pagkatapos, at ang imahe ng Diyos na inilalagay sa loob sa pinakahuli. Sinusunod ng Genesis ang parehong palatuntunan. Ang kapaligiran ang unang itinayo, ang mga naninirahan ng ikalawang inilagay, at ang sangkatauhan na nilikha sa larawan ng Diyos ay inilagay sa pinakahuli tulad ng banal na imahe sa pinakaloob na silid ng isang templo. Kung tama ang pagbasang ito, kung gayon ang buong sansinukob ay inilalarawan bilang isang templo, at ang unang araw ang paglalatag ng pundasyong bato nito, na nangangahulugang hindi ka lang nabubuhay sa isang sansinukob, nabubuhay ka sa isang banal na espasyo, at inilagay ka rito ng may layunin. At ngayon sa wakas, ang salitang Hebreo na ipinangako ko sa iyo sa simula. Sinasabi ng teksto, at nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ang unang araw. Pero sa Hebreo, hindi sinasabing unang araw, sinasabing Yom Echad, araw isa. At ang Echad ay isang napakatiyak na uri ng isa. Hindi ito Rishon na nangangahulugang una sa isang pagkakasunod. Ito ay Echad na nangangahulugang natatangi, nagkakaisa, nag-iisa. Bawat iba pang araw sa Genesis ay gumagamit ng mga ordinal na numero, ikalawang araw, ikatlong araw, ika-4 na araw, pero ang unang araw ay simpleng isang araw. Hindi ang una sa isang serye, isang araw na nakatayo ng nag-iisa. Itinuro ito ng medieval na komentarista na si Nachmanides at pinagtatalunan na sumasalamin ito sa pagiging natatangi ng araw na ito. Sa unang araw, ang Diyos lang at ang kanyang paglikha ang naroon. Wala pang paghahati na naganap maliban sa paghihiwalay ng liwanag mula sa kadiliman. May pagkakaisa sa pag-iral na hindi na muling mauulit. Mula sa ikalawang araw pataas, nagsisimulang dumami at magsari-sari ang mga bagay. Pero ang unang araw ay may natatanging katangian, isang pagkakaisa. At narito kung bakit mas mahalaga ito kaysa sa inaakala. Ang Echad ay isa sa mga pinakamahalagang salita sa buong wikang Hebreo. Lumalabas ito sa Shema, ang sentral na pahayag ng pananampalatayang Hudyo. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. Echad, ang parehong salita, ang parehong konsepto, ang pagkakaisa ng Diyos na sumasalamin sa pagkakaisa ng unang araw, ang pagkakaisa ng may lalang na naka-encode sa istruktura ng paglikha mismo. Hindi iyan teolohiyang idinagdag sa ibabaw ng teksto. Nakapaloob ito sa gramatika. Intentional man o hindi ang koneksyong ito, nagdadagdag ito ng antas ng kahulugan na nagpapayaman sa teksto na higit pa sa isang simpleng salaysay ng paglikha. Ang unang araw ay hindi lang ang simula ng mundo. Ito ay isang salamin ng mismong kalikasan ng Diyos. Kaya ano ba talaga ang nangyari sa unang araw ng paglikha?
Kung seryosohin mo ang teksto sa sarili nitong mga tuntunin, narito ang inilalarawan ng Genesis. Bago ang lahat, naroon ang Diyos at kaguluhan, isang walang anyong kawalan, isang sinaunang karagatan ng kadiliman at potensyal. Ang Espiritu ng Diyos ay gumalaw sa ibabaw ng kaguluhang ito. Dahan-dahan, may layunin, tulad ng isang ibon na kumikilos sa ibabaw ng kanyang pugad sa dilim, nararamdaman ang init ng malapit ng dumating. Pagkatapos nagsalita ang Diyos, 3 salita, magkaroon ng liwanag, at lumitaw ang liwanag, hindi sikat ng araw, hindi liwanag ng mga bituin, isang ganap na kakaibang bagay. Isang bagay na napakalakas na ayon sa tradisyong Hudyo, kinailangang itago para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Isang liwanag na kung nagliliwanag pa rin ay gagawing imposible ang panlilinlang at nakikita ang katotohanan mula sa isang dulo ng sansinukob hanggang sa kabila. Tiningnan ng Diyos ang liwanag na ito at idineklara itong mabuti, angkop sa layunin. Kumpleto. Pagkatapos ay inihiwalay niya ang liwanag mula sa kadiliman. Ang unang gawa ng pagtatangi, ang unang hangganan, ang pundasyon ng lahat ng kaayusan na darating. Pinangalanan niya ang liwanag na araw at ang kadiliman na gabi. Inaangkin ang autoridad sa pareho. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga. Yom Echad ang natatanging araw. Ang araw na nakatayo ng nag-iisa. Isang salamin ng Diyos na nakatayo ng nag-iisa. Mula sa 31 salitang Hebreo na ito, lahat ng iba pa ay susunod. Ang kalangitan, ang dagat, ang lupa, ang araw, ang buwan, ang mga isda, ang mga ibon, ang mga hayop, at sa bandang huli, isang nilalang na nilikha sa mismong larawan ng Diyos, nagugugol ng susunod na ilang libong taon sa pagsubok na maunawaan ang nangyari sa mga pambungad na bersikulo na iyon. Sinusubukan pa rin natin. At habang mas malalim ka, mas marami ang matatagpuan. Kung gusto mong makita ang nangyari sa ikalawang araw at paniwalaan mo ako, ang mga tubig sa itaas ng langit ay maaaring ang pinakakakaiba at pinakapinagdebatehang konsepto sa buong salaysay ng paglikha. Ang video na iyon ay nasa screen ngayon. Mag-subscribe kung gusto mong magpatuloy sa Genesis kasama namin. Nagsisimula pa lang tayo at mas lalala pa ito mula rito.